natin sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 1065 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic ko na tatalakay natin ngayon ay ano ang epekto ng paghahari ni Kristo sa buhay mo at sa mundo. Ngayon po ang ating pag-aaralan ang verse ay Revelation chapter 19 verse 16. Buksan po natin ang ating puso't isip sa pagsalita. Sinasabi dito na on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords, or sa Tagalog. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Teaching number 1, Jesus reigns as King over heaven and earth. Ang verse na ito ay nagpapakita ng katotohanan si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, hindi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pamumuno niya ay ganap at walang kapangkan. Siya may pinangbata sa autoridad sa lahat ng nilalang, sa mga espiritual na kapangyarihan, sa gobyerno, sa simbahan at sa ating personal na buhay. Dahil dito karapat-dapat lamang siya ay sundin at parangalan araw-araw. Teaching number 2, Jesus colonizes the earth through his people. Sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, tayong mga mananampalataya, pinapalaganap ni Jesus ang kanyang kaharian dito sa lupa. Tayo ang kanyang mga pinatawan sa pagpapalaganap ng pagmamahal, kapayapaan, katuwiran at katotohanan. Ang pagkolonya sa mundo ay hindi tungkol sa sapilitang pagkuha ng lupa, kundi spiritual at pag-influensya na ang bawat bahagi ng buhay at lipunan ay sumasalamin sa kanyang kabutihan at pamumuno. Teaching number 2, Jesus secures our victory until his return. Habang hindi pa siya bumabalik, hindi tayo iniwanan ng isa. Tinatangaso tayo, tinutulungan sa kanya at pinangakuan ng tagumpay laban sa kasalanan, tukso at kalungkutan. Ang tagumpay na ito ay di bantay sa lakas natin kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya kahit sa gitna ng pagsubok, may pag-asa at katiyakan ay ang tagumpay ng iyan. Application number 1, be an ambassador of Jesus. Bilang tinatawag ni Kristo, dapat natin ngayon ang kanyang katotohanan, salita at gawa. Ibig sabihin, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa eskwelahan, sa social media at sa tahanan, dapat makita na tayo ay tagusunod niya. Application number 2, be a colonizer for King Jesus. Pagamat ng mga negatibong makonotasyon sa salitang colonization sa spiritual na kahulugan, ito ay nangangalaga pagpapaabot ng controversies ng karya ng Diyos. Magpakalat tayo ng kabutihan, pagmamahal at katawaan ni Kristo sa pamilya, barkada, komunidad at sa kahit online o sa social media. Application number 3, be optimistic through faith in Jesus. Sa gitna ng mga balita, problema at personal na hirap, hindi tayo nabibilan. Dahil alam natin si Jesus ang hari, may pag-asa tayo hindi matatapos. Ang pananampalataya natin ang nagsisilbing lakas sa atin araw-araw. Pinipili natin umasa, magmahal at magpatuloy dahil alam natin kasama natin ang hari. Yun lamang po ang aming devotion. Maraming salamat.